Okay guys, gagawin natin ngayon paano tayo magdudugtong ng 6-strand wire rope, no? Gamit ang short splice method. Okay, una tatanggalin natin yung wire, hatiin natin siya, no? By the way, ang ginagamit natin dito ay yung tinatawag na IWRC wire, no? So ang kanyang gitna wire din. So hindi na natin sasama 'yon, no, sa pagdudugtong. Okay, so hiwalay natin, hatiin natin siya 3x3. Yan. So kailangan maganda yung pagkakahati, no? Para pag in-splice na natin, hindi tayo mahirapan, no? So tatanggalin muna natin yung core, no? So tatanggalin muna natin siya para hindi siya yan. And hiwalayin natin yung tatlo-tatlo, no? Yan, pag hiwalay natin yung tatlo-tatlo, yan, kasi yan ay i-joint natin doon sa kabilang 6, no? So kung makikita nyo, no, tatlo-tatlo yung pagkakahiwalay natin. So pag nahiwalay na yung tatlo-tatlo, no, siyempre sa kabilang side ganun din yung gagawin natin. Yan. So gagawin natin yan, no, kabilang side tatlo, no. Then sa kabila din ginawa na natin ganun. Ngayon pagdidikitin na natin yung 6 na strand. Yan. Okay, sa lubong, no. Yan, sa lubong. So kailangan walang magdodoble. Ibig sabihin 6 lang naman yan. So dapat may pagitan bawat strand. Okay? So yan yung importanteng checkin natin, no. Dapat hindi magdodoble. Then pag nasa lubong na, no, siyempre ipipermi natin yung kabilang side niyan. Then i-splice na natin siya. Yan. Okay? So mahaba tong proseso na to, no. Lagyan muna natin ng stopper yung kabilang side, no. Temporary lagyan muna natin ng tape para hindi siya gagalaw. So, kaya pag nagdudugtong ng 6 strand, medyo ito mahaba-haba yung video, no. Yan. So may mga part diyan medyo i-skip ko na, no, para yan. So yung marka, no, yung minamarkahan na yan kasi yun yung magka-partner, no. Yan, yan yung minamarkahan. So importante kasi sa splicing yung nagmamarka ka, no, para hindi ka maligaw. Yan. So yun yung ipapasok natin, no. Yan. Okay? So dun sa mga marunong mag-splice, no, makikita nyo ang pagkakapasok dito. Ito yung Japanese style, no. Yan. Kasi pag nakikita nyo sinusundo tayo isa, ipapasok kayo isa. So Japanese yan, no, 1 by 1. Yan. So yan. Okay, so yan, pagka namarkahan yan, isa-isa nating isusuot yan. Then pagka napasok natin yung 6 yan sa kabila, yun naman kabilang side. Yan. So kaya guys, sa splicing, yung marking, napaka laking bagay niya, no. Yan. So kasi yun yung ating guide, no. Pag hindi kayo nagmamarka, posibleng maligaw kayo ng papasukan. Yan. Okay? So, medyo matigas nga lang yung ating wire. Kasi maikli na yung kabilang side, no? Yan. Okay? So, yun namang pang tatlo na yan, no? Pang-apat. Yan. So, yan yung ating isusuot. Yan. So Japanese ang nito, Japanese ang ginagamit natin dito technique, no. Yan, kasi isa-isa.
no? So, bakit kailangan nating marunong magdugtong? So, ito yung mga ginagamit sa endless, no? Kunwari, gagawa ka ng ano, ng sling. Pero gusto mo doble. So, yun yung mga endless na tinatawag. Okay, yan. No? Nakita nyo, no? Pumuporma na siya, no? Then, pag nasuot mo yung kabilang side niya, doon ka naman lilipat sa kabilang side din, no? Yan. So, isa-isa lang ang pasok, no? So, doon sa nagtatanong kung pwede ba yung dalawahan, sa ngayon, hindi ko pa na-try yun, no? Ito pa lang one by one ang natatry ko ng gumawa ng joint splicing ng 6-strand rope. Yan. So, siguro, pag-aaralan natin yan sa mga sunod na video natin, no? Yan. Okay. So, almost done na ang kabilang side. Yan, medyo matigas lang talagang hilahin yung ating wire, no? May mga ganun kasing material sa wire, no? Medyo matigas. Okay, so napasok na yung kabilang side. Dito naman tayo sa isang side magpapasok, no? Pagka yan ay sabay na nakapasok, makikita nyo na magra-round na siya, no? Actually, ang pinaka-finish product nito, Japanese round. Yan. Yan. So, tatanggalin na natin yung temporaryong minarka natin sa kabila para yun naman ang ating ipapasok, no? Yan. Kasi natapos na tayo magpasok dun sa kabilang side. Ito na, no? Umpisa na natin yung kabilang side. So, ganun din. One by one din ang magiging pasok niya, no? Pag dun sa kabilang side. Yan. So, ang pinaka marcation nyo dyan para hindi kayo maligaw, no? Yung ipapasok nyo palagi kung alin yung left na strand, dun yung inyong susundutin. Yan, tignan nyo dito, no? So, ang pinsundot nyo dyan palagi yung left. So, ibig sabihin, yung dun siya papasok sa left. Yan, yan yung pinaka magandang palatandaan, no? Para hindi tayo naliligaw, no? Kasi yan ay paikot-ikot lang siya dyan sa strand na pinapasukan niya. So, kaya every time na ipapasok mo, yan yung ano ng Japanese, no? Sa left, yung left strand, yun yung iyong susundutin para mapasok yan. Okay? So, yun lang yung pinaka magiging ibigay kong tip sa inyo pag gumagamit tayo ng Japanese splicing, no? So, yung left strand, laging dun siya papasok, no? Yun yung pinaka-rules ko dyan, no? Yan. And kahit tingnan nyo sa mga handouts, no? Sa mga guide, ganun pa rin yung kalalabasan niya, no? Paikot-ikot lang siya dyan sa strand na pinasukan niya. Ayan. Okay? So, yan. Nakita niya yan, no? Sinundot yung left. Doon siya papasok sa left niya. So, pag binalikan mo siya, for another tack ang tawag doon sa pasok. Panibagong pasok. So, yun na naman ang susundulin muli, yung stand na yan. Yan. Kaya hindi ka dapat naliligaw pagka may splice ka ng Japanese splicing. No? Yan. So, pero pag dito sa 6x6, pag dudutuin mo, so ang tawag natin yan, short splicing. No? Yan. Meron din kasi itong long splicing. Ito yung mga ginagamit sa mga dinudugtong, no? Yung magpapalit ka ng kable, no? Ibang proseso naman yon. So ito kasi for permanent, pang permanent kasi itong short splice na to, no? Kumbaga pagdudugtongin talaga natin yung loop, yung ating wire, no? Yan, tingnan nyo, ang sinundod dyan yung left na naman, no? Then alin ang ipapasok? Yun, yung nasa right niya. Yan. So, ganun lang siya kadali, guys, no? So, sa una, parang nalilito kayo. Pero, ganun lang rules niyan. Yan. Ginamitan natin siya ng plies kasi medyo
matigas na siya, maikli, no? Yan, another pasok. Yan naman tayo sa left susundot. Ang ipapasok dyan, yung nasa right niya, no? Yan, okay? So, medyo dumudulas, no? Yan, kaya kailangan gamitan natin ng ibang technique. Yan. So, marami namang technique sa pag-splice, no? Yung mga marurunong dyan, pwede nyo namang i-share sa amin. Open naman tayo dyan for improvement, no? Yan. So, hindi naman lahat alam natin, no? So, kaya lang tayo nag-share ng ganito para hindi mawala yung ating mga skills, no? And kung may improve natin, mas maganda. Okay? So, yan, no? Almost done natin tong kabilang side, no? So, bakit malapit na tayo matapos? Kasi maikli na yung pinapasok, no? Yan. Yun ang isang minsan na pagkakamali pagka nag-i-splice. Pag napaikli yung ating ipapasok, nahihirapan, no? Tulad nito, yan, no? Medyo napaikli yung kuha ko, no? Dapat mas mahaba pa dyan para suwabe ipasok, no? Yan, okay. So, mamaya papaluin na natin to. Papakita ko sa inyo, no? Yan. Bilog na bilog siya, guys, no? So, hindi na natin hinabahan ang pasok. Pinakita ko lang sa inyo yung proseso, no? Yan. Ito yung tinatawag na 6 strands short splicing using Japanese method. Yan. So, puputulan natin yan. Yan. Ang labas niyan, Japanese round. Okay? So, syempre, mas matibay yan. Gawin natin 3-4 na pasok, no? Yan. Kaya lang, hindi na natin hinabaan para hindi naman masyadong mahaba yung ating pagbablog, no? Yan. Okay? So, pag nabilog na, yan. So, kailangan sa pagpapalo, matyaga ka rin, no? Yan. Huwag kang magpuputol agad hanggat hindi maganda yung itsura ng splice natin. Okay, puputulan na natin siya isa-isa. Yan. Puputulin na natin yung mga sobra. No? Para naman makita nyo yung forma ng ginawa nating tugtong. Okay? So, hindi siya mahirap gawin, guys. Pag alam mo yung Japanese method, eto na yun, no? Japanese method yung ginamit natin yan sa short splicing ng 6-strand rope. No, again, medyo matigas itong nagamit natin, no? IWRC. No, ito yung tinatawag na integrated wire rope core. No? Ayan, putulan na lang natin para nang sa gayon makita naman nyo yung ating finished product, no? But pagka gagamitin talaga natin na pang malakasan yung dinugtong natin, dapat medyo mahaba ang splice, no? So dito ginawa lang natin na dalawang pasok lang, no? Para naman hindi masyadong mahaba yung ating video. Okay, baka mainip na yung iba, no? Baka makatulog panonood. Okay, yan. So, almost done ang ating short splice ng 6-strand wire rope, no? Ang tawag na iba dyan, endless. So, ibig sabihin, pwede mo siyang doblehin. Normally, yan ginagamit sa mga lasing sa angkla. Yan yung mga pang-suporta. No? So, kasi dodoblehin mo yan, eh. No? Yan. So, okay guys, salamat sa panonood nyo. Sana nagustuhan nyo itong video natin, no? So, paki-like and share na lang.